So alamin po natin mga sangkay itong nangyayari doon po sa bansang Amerika. Itong si Donald Trump, marami daw pong palalayasin na mga tao doon po sa loob ng kanilang bansa. Hello guys, ako muli Teo, Sangkay Janjan. Nagbabalik po tayo dito sa ating channel para sa panibago nating pag-uusapan. At ayun nga po mga sangkay, meron pong balita dito kay Donald Trump na marami daw po siyang palalayasin na mga taong nasa loob ng Amerika. Itong si Donald Trump ngayon, mga sangkay, mainit na mainit to dahil nga po leading po siya na kandidato. Nagbabalik bilang presidente ng United States of America. So alamin po natin ngayon kasi, naku guys, malapit na po mga sangkay yung eleksyon nila. Kung hindi ako nagkakamali, November 5 ang eleksyon doon sa Amerika. At sa susunod na pong mga araw po yan, mga sangkay. Bago tayo magpatuloy, pag-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.32 million subscribers na dito sa YouTube. So kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe at gusto mong mapabilang sa mahigit 1 milyon na pong mga solid sangkay dito, ano pang hinihintay mo? Click the subscribe down below, click the bell, and click all sa mga nanonood naman po sa Facebook. I-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright, sa mga solid sangkay na nanonood ngayon, mag-comment po kayo ng hashtag solid sangkay. So very interesting ito. Ayan mga sangkay, nangako daw po itong si Donald Trump na magkakaroon po ng largest deportation. Maraming palalayasin mga sangkay. Hindi lang daan-daan, kundi libo-libo o milyon pa mga sangkay na paaalisin daw po. Ano ba ang mayroon? Bakit kailangan itong gawin ni Donald Trump? New York, Trump attacks Harris at Madison Square Garden. Ito mainit po ito ngayon mga sangkay na banggaan sa eleksyon doon sa Amerika. Incompetence disqualifies her from being president of the United States of America. She is grossly incompetent. All you have to do is look at... So ayan mga sangkay, binabanatan pa po niya dito yung kanyang kakumpetensya o kalaban po sa eleksyon bilang presidente po ng bansang Amerika. Kasi sa US mga sangkay, tig-4-year, tig-4 na taon lamang. Ang pinagkaiba lang sa Amerika, pwede kang ma-re-elect. Pero bibihira po nangyayari yan mga sangkay. Look at her interviews. Look at what she did the other night on fake news CNN. Just take a look. She couldn't answer a question. She's unfit for office. So hindi daw po siya pwede sa opisina. Hindi daw po siya, kumbaga, sinasabi ni Donald Trump na itong taong to hindi ito po pwede sa pagiging pangulo ng kanilang bansa. Alam nyo kasi sa US, ang dami pong problema ngayon. Kamuntikan pa nga po mag-shutdown yung kanilang gobyerno eh. Tapos marami pong nag-collapse sa mga bangko, mga ano po ito, major banks. Kaya ngayon, kailangan po nila ng presidente talaga na matino. Kasi itong presidente, kasalukuyang nakaupo, itong si Biden mga sangkay, wala po. Mayroon pong nagpapatakbo na lang po sa taong yan mga sangkay, pero wala po talaga siyang alam sa pagpapatakbo ng kanilang gobyerno. Kaya, ang laki ng problema ngayon ng bansang Amerika. And marami sa mga Amerikano, mga sangkay, umaasa na itong si Donald Trump na ang solusyon. Everyone knows it. No one respects her. No one trusts her. Marami daw walang respeto at walang tiwala sa kanya. At hindi daw po siya siniseryoso, itong si Kamala Harris. No one takes her seriously. Everyone knows she is a very low IQ individual. Low IQ raw, mga sangkay. Ang kinagandahan lang dito, no, habang kayo ay nanonood ngayon, ang kinagandahan lang dito sa ating channel, nalalaman nyo yung mga international news or update, mga sangkay. Kaya po,
kahit po yung halalan doon sa Amerika, ito ngayon kasi ay trending sa mga social media, itong bakbakan ng kabilaang panig. Democrats versus Republicans. Donald Trump versus Kamala. Ayan na. Sabi po ni Donald Trump dito, mga sangkay, nangako si Donald Trump na pahihintuin ang invasion ng mga kriminal na pumapasok daw po sa kanilang bansa. So ito na siguro yung mga hindi legal na nakapapasok mga sangka sa US kasi yung wall nila, okay, na pinatayo din po ni Donald Trump, inaakyat po yan mga sangkay ng mga ibang mga lahi, kagaya po ng mga Meksikano, galing po doon sa labas, pumapasok po sa US. Pinabayaan lamang po yan, mga sangay, ng presidente ng Amerika. The United States is now an occupied country, but it will soon be an occupied country no longer. Not going to be happening. Not going to be happening. Kasi marami pong pumapasok ng mga sangkay ng illegal sa US. Kung makita nyo lang mga sangkay yung wall ng Amerika, yung kanilang harang mga sangkay ng kanilang bansa, pinapasok po yan, napakarami. November 5th, 2024, 9 days from now, will be Liberation Day in America. It's going to be Liberation Day. So, mahigit 1 week na lang pala ito mga sangkay, ano? Mahigit 1 week na lang, election na po doon sa bansang Amerika at marami po ngayon ang nag-aabang, especially yung world leaders. Kung ano ba, makakabalik ba itong si Donald Trump? On day 1, I will launch the largest deportation program in Ayan na. Sa unang araw daw ng kanyang panunungkulan, maglo-launch daw po siya ng deportation program sa American history. At ayon po dito, American history to get the criminals out. I will rescue every city and town that has been invaded and conquered, and we will put these vicious and bloodthirsty criminals in jail. It's America! ayan, isa pa sa ano dito mga sangkay. Kilala niyo naman siguro si Elon Musk. Si Elon Musk ay #1 supporter ni Donald Trump. Ang pinakamayamang tao sa buong mundo na gustong magkaroon ng civilization doon po sa planetang Mars. Elon Musk! Eye to America, straight face. It's gonna be pretty hard to look at us. Grabe, no? Ganito kasi mga sangkay pag presidential system eh. Kailangan pagalingan magsalita sa harap ng maraming tao. Pero sa parliamentary system, hindi ganito mga sangkay. Napaka aliwalas ng eleksyon. Alam niyo, election ngayon mga sangkay doon po sa Japan. Pero wala gaanong balita mga sangkay kasi tahimik lang kasi parliamentary system. Walang bardagulan na nangyayari. Absolutely wild times. It really, really is. And, you know, there's a lot going on. Like, I don't know if you guys know this, but there's literally a floating island of garbage in the middle of the ocean right now. Yeah. I think it's called Puerto Rico. Okay. All right. Okay. We're getting there. Again, normally I don't follow the national anthem, everybody. This isn't exactly a perfect comedy setup. There's some people here. All right, very good. Okay. So ngayon mga sangkay, umiinit po itong banggaan ng mga
kandidato, since dalawa lang naman po talaga sila, Donald Trump at itong si Harris. Ngayon, sino sa palagay nyo ang mananalo, mga sangkay? Si Donald Trump na matalas kung magsalita, mga sangkay? O itong si Harris, na kaalyado po ng walang kamalay-malay na presidente ngayon ng bansang Amerika? Ilang araw na lang kasi, eleksyon na rin po sa bansang Amerika, no? At alam po natin na itong si Donald Trump, ang sangkay, binabangga nito ang kahit na sino. Hindi po natatakot po kasi yan. No? Pero yung mga kababayan po natin na nasa US, ito tatanong din po natin. Mag-comment kayo. Kayo ba ay, sino ang iboboto ninyo? Itong si Kamala Harris or si Donald Trump? At nangako po siya na magkakaroon po ng largest deportation doon sa US. Ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo po sa ibaba ang inyong mga opinion. Mayroon po tayong isang YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube, mga sangkay, pagkatapos po mismo ng vlog natin ngayon. Dahil dito nag-upload po tayo ng mga magagandang content, mga topics na very interesting. So hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.